yun nga pong about sa plebisito, isasabay na pala ito, attorney, nabalitaan namin, isasabay na po pala ito sa eleksyon sa Barangay and Sangguniang Kabataan sa darating na November. Ang una kong tanong dito, attorney, final na po ba na talagang sabay yung BSKE 2026 at ang plebisito para maging highly urbanized city ang Naga? Anong COMELEC resolution o batas yung basis po natin dito, attorney? Sa tingin ko po final na po yun. Ang una, sumulat muna si Mayor Lenny sa kay chairman ng COMELEC, Garcia, at pumirma rin ako doon sa sulat na isabay na yung barangay SK election at yung plebisito sa November 2 barangay SK election, para po ang una makatipid po tayo, pangalawa syempre mas higher voter turnout kasi isabay sa barangay SK election, tapos po yun syempre yung pagod at effort isahan na lang para po nga isa na ang pagod at effort natin at kasi mapagod magpakandak ng election. Tapos po yung kung final naman yun, sa July 6 nga pupunta kami sa Manila, ako si Attorney Badiola, yung COMELEC Provincial Office, at invited rin si Mayor Lenny to meet with Chairman Garcia at members ng NBank para pag-usapan nga po yung plebisito sa Naga. Siyempre, ang pag-usapan na rin doon, yung isasabay na nga ang barangay SK election sa plebiscite at mapapinalize yun sa pagpapalabas ng COMELEC ng isang resolution na isasabay na nga yung dates at calendar of activities para sa plebisito. Okay po. Eto, attorney, para sa kaalaman ng ating mga audience, especially itong mga taga-Naga, ano ba, attorney, daw yung mga exact na tanong or wording sa balota para sa plebisito? Ano ba to, attorney? May mga paliwanag or yes or no question lang, attorney? Opo, sa plebisito kasi pagbobotohan naman kung are you in favor na na maging highly urbanized ang Naga City, yes or no lang naman yan. Pero yung about naman sa info dissemination or pagkampanya sa benepisyo ng pagiging highly urbanized city ng Naga City, may separate activity naman yon. Ang LGU Naga magkakandak ng voter information sa advantages kung maging highly urbanized city ang Naga City. Pero doon sa balota, lang naman, yes or no lang naman ang pagpipilian kung in favor or not in favor na maging highly urbanized ang Naga City. Okay po. And ito pa, attorney, bilang paglilinaw din, sino lang ba, attorney, ang boboto sa plebisito? Mga rehistradong botante lang ba ng Naga City o kasama pati ang Kamsur, attorney? Opo, sa tanong naman na yan, ang sagot dyan, botante lang po ng Naga City kasi ang Naga City, independent component city, may sariling charter, hindi tayo bumoboto sa provincial position. Kaya po sa darating na plebisito, ang boboto lang po, mga botante lang po ng Naga City. Okay po, very well said, attorney. And ito, attorney, syempre isasabay natin itong plebisito sa eleksyon, sa Barangay and Sangguniang Kabataan election. Paano ngayon, attorney, yung sistema nito pag ganitong sabay? Halimbawa sa balota, iisang balota lang ba, attorney, o hiwalay na balota yung sa plebisito? Kasi baka malito yung mga botante natin, attorney. Po, sa tingin ko po, may hiwalay naman na balota na po. Sa darating ng barangay SK election, mayroong barangay ballot, mayroong SK ballot, at mayroon din plebiscite ballot. Kaya magiging tatlo po yung ating balota. Opo, iyon. Magiging tatlo ang ating balota. And when it comes sa bilangan naman, attorney, sa botohan at bilangan ng boto, mauuna ba, attorney, bilangin yung BSKE bago ang plebisito o sabay pa rin, attorney? Sa tingin ko, syempre pagbukas ng balota, isa-separate yung ballot for barangay, isa-separate yung ballot sa SK, isa-separate yung ballot sa plebiscite,
At bibilangin po yun isa-isa. Pero hindi ko para alam mong pagkasunod-sunod ng kung anong unang bibilangin. Pero syempre po, isasabay na rin po yung sa bilangan. Yung plebiscite, ballot. Pero as to the chronological order, antayin ko pa yung COMELEC resolution sa specific guidance po ng pagbilang ng boto. Opo, iyon. And dito, attorney, sa plebiscito, bawal din dito, attorney, kasi di ba sa sa election, attorney, bawal may erasure. Bawal yung bawal magkamali, sulatan yung balota. Dito sa plebiscito, attorney, ganun din, bawal. Pag nagawa yun, hindi ibibilang yung boto, attorney. Dito kasi pag manual election kasi, kung nakamali, pwede naman lagyan ng line or X, ibig sabihin, nagpalit ka ng boto, pwede naman yon kasi nga tayo, manual election, manual voting. Yung bawal mag-erase, doon yun sa computerized election, sa national local election. Pero dito sa pwede naman mag-erase. Pero as much as possible, i-finalize natin yung mga pangalan ng mga kandidato natin at para wala na tayong erasure. Opo. Ito, attorney. Paano, attorney, kung ang sitwasyon hindi siya bumoto sa BSKE, pero bumoto siya sa plebiscito? Pwede ba yun, attorney? Pwede naman. Opo, option. Option naman yan ng botante kung may siya, hindi siya boboto sa particular position. Okay lang naman po yun. Okay po. And dito, attorney, sino ba ang mag-a-appoint ng Board of Election inspectors and watchers? Pwede ba mag-assign yes at no camp ng sarili nilang watchers, attorney? Apo, sa about naman po sa watcher, siyempre magsusunod po tayo doon sa guidelines ng COMELEC. Yung siyempre, ang COMELEC, yung ang may PPSRB watcher, mayroon din naman watcher yung mga kandidato. Sa mga kandidato, siyempre, mag-appoint noon yung mga kandidato. Sa PPSRB, yung simbahan na mag-appoint. Yun naman ang rules natin sa watcher. May kanya-kanyang mag-appoint sa kanila. Okay po, iyon. And dito, attorney, pag halimbawa naging highly urbanized city na ang Naga, ano ba ang sa tingin nyo, attorney, immediate effect nito sa IRA, sa budget, and sa service? Attorney, ano yung nakikita nyong magandang epekto and even siguro negative effect, attorney, kung meron man? Attorney Michael. Okay. Sa po, syempre, more advantages ng pagiging highly urbanized. Una, yung higher income, higher IRA, higher mga benefits po. Tapos yung naman natin, syempre mas yung credit standing ng Naga City mas mataas na. And syempre ang mga disadvantage naman noon, syempre yung kasabay ng pag-unlad ng isang lugar, yung mga problem sa population, sa housing, syempre kung maraming building, dapat maayos ang urban planning para hindi bahain. Sa peace and order, syempre pag marami ng tao, dapat ayusin yung peace and order situation sa traffic. Yan. Yung mga common problem ng mga urbanized cities, yun naman ang mga possible na dapat i-anticipate ng Naga pag maging highly urbanized na. Okay po. Ito tanong pa ng karamihan, attorney, pagka naging highly urbanized city ang Naga, tataas na rin ba, attorney, yung sahod ng mga manggagawa, attorney? Opo, sa taningin po, opo, tama po yun. Kasi may tayo, regional tripartite wages predictability board.
may mga wage rate po tayo sa bawat lugar. Sa mga urbanized cities, sa urban cities, mas mataas po ang sahod, kagaya ng sa Metro Manila, mas mataas ang sahod compared minimum wage compared sa mga provincial rates ng wages. Kaya opo, sa tingin ko tataas na rin po yung minimum wage po natin pag maging highly urbanized na ang Naga City. Dito, attorney, sa plebisito, tapos isasabay natin sa barangay and sangguniang kabataan, ano yung pinaka-common, attorney, na nakikita nating problema or challenges, attorney? Pag sabay na po ang okay, ang benefits nga, mas matipid, mas isa lang ang pagod at higher turnout. Sa naman, this problem encountered, syempre yung lang naman, mga typical problem naman pag election, yung pag-aayos natin ng crowd control, yan. Syempre, i-prevent na natin yung vote buying, mga election-related violence, wala naman tayo dito sa Naga. Basta yung pong lang, sumunod lang yung mga kandidato sa rules and regulation, yun dapat i-implement natin. Tapos yung sa peace and order situation naman, with the help of PNP, mag-monitor tayo sa peace and order situation. Yun lang mga typical mga kailangan ayusin, bantayan during election. Okay po. Eto, attorney, mga second to the last question na lang. Paano, attorney, kung no ang manalo? Pwede pa bang magplebisito ulit, attorney Maiko? Yan ang hindi ko pa masasagutan, hindi ko pa natingnan kung ano ba manalo ang no. Kung may plebisito pa ulit. Sige, i-research ko muna. Hindi ko Pero siyempre, confident naman ako mananalo ang yes kasi sino naman ang ayaw na maging urbanized ang isang lugar. Kaya nga may rin tayo, campaign period para natin bahagi kung ano ang advantage ng pagiging highly urbanized. Pero mag-research muna ako kung ano ba hindi manalo, ang kung pwede pang may pangalawang plebisito.